Ikaw ba naniniwala kang may mga pagkakataon na nagigising ka na lang isang umaga, tapos bigla ka na lang walang nararamdamang pagmamahal sa taong halos buong buhay mong kasama? Paano kung yung taong yun ang bigla na lang nawalan ng pag-ibig para sa'yo? Ano ba ang dapat mong gawin o ano ba ang dapat mong maramdaman? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And yes, wala muna tayong pa-live on-cam video for today ha. Sa Monday na po ulit. Pero huwag kayong mag-alala dahil kahit wala tayong live on-cam video, tuloy-tuloy naman ang upload natin. At syempre, hindi na natin patatagalin pa at pahahabain pa ang intro. Eto na po ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming nagsasabi na wala naman daw tao na basta-basta nawawalan ng pag-ibig sa isang taong matagal niyang minahal at nakasama. Paano kung isang araw bigla na lang niyang sabihin sa'yo na hindi na kita mahal at wala na akong nararamdaman? Dear Mama Mia, may mga salitang kahit ilang taon na ang lumipas, kapag naaalala mo, parang sariwa pa rin ang sugat. Para sa akin, ang mga salitang yun ay, hindi na kita mahal. Hindi ko alam kung bakit ganun kasakit marinig ang apat na salitang yun mula sa taong minsan mong pinangakuang makakasama mo hanggang sa iyong pagtanda. Siguro dahil hindi naman talaga apat na salita lamang yun. Sa likod ng hindi na kita mahal ay may 10 taon ng pagsasama. May unang bahay, unang kotse, at may mga gabing sabay kayong kumain ng instant noodles dahil kapos ang budget ninyo. May mga umagang nag-aagawan kayo kung sino ang mauuna sa banyo. May mga away na tungkol sa mga bayarin. May mga birthdays na kahit hindi naman talaga grande, masaya naman. May mga anak na sabay ninyong pinalaki. May mga pangarap na minsan ninyong binuo gamit ang salitang tayo. At higit sa lahat, may isang babaeng naniwala. At ako yon. Ako si Luella, 32 years old at 11 taon ng kasal. May isang anak at hanggang ilang buwan bago mangyari ang lahat ng to, buong-buo ang paniniwala kong ako ang babaeng makakasama ng asawa ko hanggang sa huling araw ng buhay namin sa mundo. Hindi naman po perfect ang marriage naming mag-asawa, Mama Mia. Kung tutuusin, normal lang naman kami katulad ng karamihan sa mga mag-asawa. Nag-aaway, nagtatalo, may mga araw na hindi kami nag-uusap. May mga gabing kanya-kanyang talikod kami sa kama dahil pareho kaming galit. Pero kinabukasan, may kape pa rin siyang iniiwan sa mesa para sa akin. At may baon pa rin akong inihahanda para naman sa kanya. Kaya akala ko, ganun lang talaga ang buhay mag-asawa. May tampuhan, may mga pagkukulang, pero bumabalik at bumabalik pa rin kayong dalawa sa isa't isa. Hindi ko alam na darating pala ang isang araw na gigising ako at malalaman kong ang taong katabi ko sa kama ay matagal na palang gumagawa ng paraan para makalayo sa akin. Ang mas masakit, hindi ko napansin.
O baka napansin ko, ayaw ko lang paniwalaan at ayaw ko lang tanggapin. Mama Mia, nakilala ko si Arnold nung 20 years old pa lamang ako. Hindi siya yung tipo ng lalaking mapapalingon ng lahat kapag pumasok sa isang silid. Simple lamang siya, tahimik, pero maayos manamit. Katulad ng karamihan sa mga kalalakihang kaedad ko, ay hindi din siya mahilig mag-post sa social media. At higit sa lahat, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay hindi siya palabati sa mga babae. Hindi siya flirt. Nung una ko siyang nakilala, ang impression ko nga sa kanya ay suplado, Mama Mia. Later ko na lang nalaman na hindi naman pala siya suplado. Sadyang mahiyain lang pala siya. Nagtatrabaho siya noon bilang junior engineer sa isang construction firm. Ako naman ay parang assistant sa isang accounting department ng isang maliit na kumpanya. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Maaga po akong nagtrabaho, kaya hanggang assistant lang ako o secretary, Mama Mia. Hindi kami mayaman, hindi rin kami galing sa mayayamang pamilya. Pareho kaming nagsimula sa wala, Mama Mia. Pareho kaming may pangarap. At marahil yun ang dahilan kung bakit mabilis kaming nagkaintindihan. Pareho kami noon na gustong magkaroon ng sariling bahay. Pareho kaming ayaw na habang buhay na nangungupahan. At pareho kaming may paniniwalang kung magsisikap lang kami, darating din ang magandang buhay para sa amin. Noong 3 taon naming bilang magkasintahan, isang gabi habang nakaupo kami sa gilid ng isang waiting shed, Mama Mia, ay may sinabi siya sa akin. Kapag kinasal na tayo, ayokong puro pangarap lang ang pag-uusapan natin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Gusto ko, totohanin natin yung ating mga pangarap. Gusto kong may bahay na talaga tayo. Malaki ba gusto mo? Hindi kailangang malaki. Kung kaya, yung may garden. Gusto mo ba may 2 tayong kotse para tig-isa tayo? Isa na muna. Paano anak? Ilan? Tignan natin. Bakit? Baka hindi ako magiging mabuting tatay. Hinawakan ko ang kamay niya. Alam mo, sa ngayon pa lang, na iniisip mong baka hindi ka magiging mabuting ama, alam kong magiging mabuting ama ka. Hindi mo naman kailangang maging perfect eh. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mga mata ko. Paano kung hindi ako magiging perfect na asawa para sa'yo? Tanong niya. Wala namang perfect. At ako alam ko rin naman na hindi rin naman ako magiging perfect wife. At dun niya sinabi ang bagay na hanggang ngayon, Mama Mia, ay hinding-hindi ko makakalimutan. Then, kung pareho tayong hindi perfect, we'll learn together. We'll learn together. Yun ang pangakong pinanghawakan ko sa loob ng 1 taon. Hindi forever, hindi never, kundi together. Dahil alam kong walang marriage na perpekto, Mama Mia. Pero ang mahalaga naman ay kapag may problema, pareho kayong humaharap dito. At akala ko nga ganun kaming dalawa. Akala ko hanggang sa huli. Akala ko hanggang dulo. Nang ikasal kaming dalawa ni Arnold, maliit lang ang inuupahan naming apartment. 1-bedroom apartment lang yun. May maliit na kusina, may maliit na sala. At kapag sabay kaming naglalakad sa loob, parang nagbabanggaan ang mga balikat namin. Pero kahit na gaano kaliit yun, masasabi ko namang masaya kami. Naaalala ko pa ang unang gabi namin doon.
Nakaupo kami sa sahig dahil wala pa kaming dining table. May take-out na pansit canton at fried chicken sa harap namin mula sa isang maliit na Chinese restaurant. Tapos biglang sinabi ni Arnold, "Alam mo, love, wala akong pera." Natawa ako. Alam ko. Wala talaga. Alam ko nga. Pero gusto kong malaman mo na kahit walang-wala ako ngayon, ayokong habang buhay tayong ganito, ha? Tinitigan ko siya. Hindi naman pera ang dahilan, Arnold, kung kaya kita pinakasalan. Tumango siya. Alam ko, pero gusto kong maging sapat para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero tumatak yun sa akin, Mama Mia. Kaya nang dumating ang anak namin, hindi ako nagdalawang isip nang sabihin niyang, "Kung gusto mong mag-resign muna, kaya na natin." Ang totoo, ayoko sana nung una. Mahal ko naman ang trabaho ko. Mahal ko ang independence ko. Isa ako sa mga babaeng naniniwala na mas maiging may sarili kang pera. Yung may sarili kang identity. Yung identity mo ay hindi nakasabit sa identity ng asawa o ng anak mo. Pero nung makita ko ang anak naming lalaki sa ultrasound, biglang nagbago ang lahat. Naisip ko noon, Mama Mia, pwede ko namang balikan ang trabaho anytime. Pero ang pagiging nanay ng batang to, hindi na mauulit. Kapag lumaki na siya, hindi ko na magagawa sa kanya ang mga bagay na magagawa ko habang baby pa siya. Kaya naman, Mama Mia, nagdesisyon akong mag-resign na lang. And yes, nag-resign ako. At doon nagsimula ang 7 taon kong pagiging full-time mother at stay-at-home wife. Ako ang gumigising sa anak namin. Ako ang naghahanda ng pagkain. Ako ang naglilinis. Ako ang uma-attend ng school meetings. Ako ang nakikipag-usap sa mga teachers niya. Ako ang nag-aalaga kapag may lagnat siya. Ako ang nagbibilang ng pera kapag kailangan niyang bumili ng mga project o mga school supplies. At kapag umuwi si Arnold mula sa trabaho, ang lagi kong sinasabi, "Pagod ka ba, mahal?" Ang lagi naman niyang sagot ay, "Medyo." Tapos lagi kong dinidugtong na, "Sige, maligo ka muna. Magpe-prepare lang ako ng pagkain natin. Ako na dito. Ako na bahala sa mga gamit mo." Hindi ko yun ginagawa dahil obligado ako, Mama Mia. Ginagawa ko yun dahil pamilya kami. Hindi ko kailanman isinumbat sa kanya na iniwan ko ang karir ko para alagaan ang pamilya naming dalawa. Hindi ko sinabi na, "Kung hindi dahil sa'yo, may trabaho pa sana ako." Hindi ko ginawa yun. Dahil alam ko naman na pareho naming pinili ang setup na yun. At sa loob ng maraming taon, hindi ko pinagsisisihan na piliin ang pamilya ko. Hanggang isang gabi, Mama Mia, bigla niyang sinabi sa akin ang mga salitang hindi ko inaasahan na maririnig ko pa. "Kung gusto mong magtrabaho ulit, pwede naman." Napatingin ako sa kanya. "Bakit bigla mo na lang binanggit ang tungkol dyan? Bakit biglang ganyan na lang ang usapan natin?" Tanong ko. "Wala lang. Naisip ko lang." "Arnold, tapatin mo nga ako. May problema ba?" Umiling siya ng mabilis. "Wala." Mama Mia, yun ang unang pagkakataon na naramdaman kong may nagbago. Hindi ko lang alam kung ano. Inisip ko lang na baka naiisip niyang lumalaki na rin ang mga gastusin namin sa bahay. Kasi lumalaki na rin naman ang anak namin. Lumalaki na ang kailangan. Lumalaki na ang gastusin sa eskwela. Baka
Baka yun ang dahilan. At isa pa, nagsimula na ring magmahal ang mga bilihin. Yun ang sinabi ko sa sarili ko. Yun ang mga salitang pinaniniwalaan ko noon, Mama Mia. Hanggang sa nagsimula ang lahat sa isang reunion. High school reunion noon ni na Arnold, Mama Mia. Hindi ako kasama. Hindi dahil ayaw niya akong kasama, kundi dahil yun ata ang rule dun sa kanilang reunion. Tapos sabi niya, baka kasi ma-awkward yung mga partners namin. O baka ma-awkward din yung mga classmates namin na pag-usapan yung mga kalokohan namin dati. Kasi alam mo na, nandun yung mga partners namin at mga asawa. Mga classmates at schoolmates ko lang naman ang kasama ko. Naisip kong tama naman siya, Mama Mia. Oo nga naman. Kahit nga siguro ako kapag nagkaroon ng reunion sa aming mga high school o elementary na mga classmates, ayoko rin naman na isama ang asawa ko. Hindi dahil hindi ako proud sa kanya, kundi dahil baka maging awkward nga yung iba kong kaklase na pag-usapan yung mga dati naming kalokohan. Kaya okay lang sa akin yun. Hindi rin naman talaga ako selosa. Hindi rin ako yung tipo ng asawa na kailangang alam ang bawat galaw ng kanyang asawa. Kaya ang sinabi ko, okay, sige, enjoy ka. Nung araw ng reunion, maaga siyang umalis. Nagsuot siya ng polo na matagal ko nang hindi nakikitang ginagamit niya. Tinulungan ko pa siyang ayusin ang collar niya. Tinulungan ko rin siyang maglagay ng cologne. Ang gwapo mo talaga, asawa ko. Ngumiti siya. Salamat. Anong oras ka uuwi? Hindi ako magtatagal dun. Magpapakita lang ako tapos makikipag-usap saglit. Tumango ako. Okay, ingat ka ha. Bago siya lumabas ay bumalik pa siya. Hinalikan pa niya ako sa labi tapos sa noo. At sinabi niyang, love you. Simple lang kung tutuusin, Mama Mia. Gaya ng araw-araw niyang pag-alis papuntang trabaho. Ordinaryong umaga, ordinaryong halik, ordinaryong pagsasabi ng I love you. Ang hindi ko alam na yun na pala ang huling pagkakataon na maririnig ko ng ganun kanatural ang mga salitang yun. Mama Mia, hindi niya tinupad ang sinabi niyang hindi siya magtatagal dun sa reunion at uuwi din siya agad. Nung nakauwi siya, bandang 12:00 na ng hating gabi. Narinig ko ang pagbukas ng gate. Nagising ako. Lumabas ako ng kwarto. Hi, gising ka pa? Oo. Ngumiti ako. Masaya ba yung reunion ninyo? Yeah. Kumusta naman yung mga kaklase mo dati? Okay lang sila. Tahimik siya habang inilalapag ang susi. Tinanggal ang kanyang suot na sapatos at umupo sa sofa. Pero ewan ko, Mama Mia, kung wife's instinct ba yun. May kakaiba sa mukha niya. Hindi naman siya lasing. Hindi rin siya mukhang pagod. Pero parang malayo ang iniisip niya. Umupo ako sa tabi niya. May problema ba? No? Sure ka? Tumango siya bilang tugon. Tapos bigla siyang nagtanong. May naiisip ka ba kung saan na tayo o ano na tayo 5 years from now? Napakunot noo ako, Mama Mia. Kasi yung mga tanong na yun ay parang tanong sa mga seminar or sa mga workshop, 'di ba? Hindi ko naman naisip na itatanong niya sa akin yon on a random midnight. Ha? Kunot noo kong tanong. Wala. Sige na, matulog na tayo. Pagkatapos noon ay tumayo siya.
Sinundan ko siya ng tingin at dun ko unang naramdaman ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, parang may bahagi ng asawa ko na naiwan dun sa reunion nila. At ang umuwi sa bahay ay tila hindi na siya si Arnold, kundi ibang tao na. Pagkatapos ng reunion, nagsimula siyang maging tahimik. Hindi naman agad halata na tumahimik siya bigla. Yung parang paunti-unti, parang patak ng tubig. Isang araw, 2 araw, 1 linggo. Hanggang sa napansin kong mas madalas na siyang nakatingin sa cellphone niya. Kapag pumapasok ako sa kwarto, agad niyang ibinababa. Pagkatapos itinatalikod yung kanyang cellphone. Kapag tinatanong ko siya kung sino ka-chat o ka-text niya, simple lang ang sagot niya. Wala, mga kaklase ko lang. Sa GC lang namin. Hindi ko pinansin yun. Hanggang isang gabi, habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan naming pinggan, narinig ko siyang tumawa mula sa sala. Hindi yun ordinaryong tawa. Yung tawang matagal ko nang hindi naririnig mula sa kanya. Parang teenager, parang carefree na tawa. Napangiti ako. Akala ko may pinapanood siyang video na nakakatawa. Paglabas ko ng kusina, nakita kong hawak niya ang cellphone niya. Yung pagkakahawak niya, Mama Mia, ay yun bang tao na nagtatype? Yung 2 kamay talaga ang nakahawak sa cellphone. At nang makita niya ako ay tumigil siya. Binaba ang isa niyang kamay na parang nagsuscroll-scroll na lang siya this time. Nang makita niya ako, ay hindi ko maintindihan pero parang may nakita akong munting panic sa mukha niya. Anong pinapanood mo? Tanong ko. Wala. Bakit ang lakas ng tawa mo? May sinend lang. Sino? Sandali siyang natahimik. Yung classmate namin. Tumango ako. Hindi ko na pinilit kasi hindi rin naman siya nagbigay ng pangalan. Pero nang gabing yun, habang nakahiga kami, naramdaman kong gising na gising pa siya sa tabi ko. Makalipas ang halos ilang minuto ay hindi ko napigilan ang sarili ko. Arnold? May problema ba tayo? Wala naman. Sure? Oo, bakit? Para kasing nag-iba ka? Honest kong sagot. Tumahimik siya sandali. Pagod lang siguro ako. Yun na naman ang pinaka-convenient niyang palusot, Mama Mia. Pagod na naman siguro ako. Ilang beses ko na yung narinig sa mga sumunod na linggo. Hanggang isang araw, napansin kong hindi na niya ako tinatawag na love o mahal. Dati kasi, love, nasan yung charger ko? Ngayon, Luella, nakita mo ba yung charger ko? Dati kasi, mahal. Pasuyo naman ang tubig uhaw na uhaw ako. Ngayon, pahatid nga nito ng tubig. Please, Luella. Para sa iba, Mama Mia, maliit na bagay. Pero para sa taong 10 taon nang nakakarinig ng parehong lambing, kahit mag-aaway nga kami dati, love o mahal pa rin ang tinatawag niya sa akin . Tapos ngayon, kahit wala naman kaming pinag-aawayan, Luella na lang. At malaking bagay yun para sa akin, Mama Mia. Ewan ko kung iisipin ninyong nagdadrama lang ako. Pero ganun ang nararamdaman ko. Isang hapon, Mama Mia, nagliligpit ako ng mga labada nang
makakita ako ng resibo sa bulsa ng pantalon ng asawa ko. Mama Mia, lilinawin ko lang. Hindi sa pagiging defensive, pero nung mga panahon na yun, wala naman talaga akong hinahanap. Hindi ako naghahanap ng kung ano. Naglalaba lang talaga ako. Pero ewan ko, Mama Mia. Nung makita ko ang resibo na yun, ay biglang kumalabog ang dibdib ko. May pangalan ng isang butik at may biniling scarf na pambabae. At alam kong hindi yun para sa akin. Unang-una, wala naman siyang binigay sa akin. Pangalawa, alam kong hindi naman yun style ko. Hindi ako mahilig sa scarf. Nang gabing yun ay tinanong ko siya. May binili ka ba? Anong binili? May resibo kasi akong nakita sa pantalon mo. Sandali siyang natigilan. Ayun ba? Scarf ba? Oo. Para kanino yun? Alam ko namang hindi yun para sa akin. Wala. Gift ko lang. Gift? Kanino? Sa classmate ko. Napatingin ako sa kanya, Mama Mia. Kahit alam kong pambabae yung scarf, ay nagtanong pa rin ako. Babae? Oo. Sagot niya. Tahimik ako. Hindi dahil selosa ako, kundi dahil biglang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Bakit mo siya niregaluhan? Birthday kasi niya. Close ba kayo para magregalo ka? Hindi naman kami ganong close. Then bakit bumili ka ng ganun kamahal na scarf? Doon ay naging irritable siya, Mama Mia. Luella, kailangan ba talaga lahat ng ginagawa ko pinapaliwanag ko sa'yo? Natahimik ako. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil sa unang pagkakataon. Sa loob ng 10 taon naming relasyon, parang kailangan kong humingi ng permiso para magtanong sa sarili kong asawa. Hindi naman. Mahina akong sagot. Tumayo siya. Kung ganun pala, wag na natin yung pag-usapan, pwede? Nakakairita eh. Pagod pa ako galing sa trabaho. Pagkatapos noon ay iniwanan niya ako sa kusina nang hindi man lang tinatapos ang pagkain niya. Hindi nga niya halos nagalaw yung pagkain niya, Mama Mia. Naiwan ako dong mag-isa. Tumayo ako, kinuha yung mga plato. At sa harap ng lababo, Mama Mia, nakatulala ako. Pero kahit na nakatulala ako, tandang-tanda ko kung ano yung tanong na paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko. Walang iba kundi, sino siya? Sino ang babaeng yun? Hindi ko sana malalaman kung hindi niya naiwan ang cellphone niya. Yun ang gusto kong sabihin sa sarili ko. Pero hanggang ngayon, Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko alam kung aksidente ba yun o sadyang nagkaroon ng pagkakataon para makita ko ang katotohanang matagal ko nang dine-deny. Isang gabi noon, naliligo siya. Iniwanan niya ang cellphone niya sa sofa ng sala. Nandun ako nakaupo at nagtutupi ng mga damit. Biglang nakaramdam ako ng vibration. Yung cellphone pala niya ang nagbabibrate, Mama Mia. Ayoko sanang basahin. Hindi ko naman intensyon na pakialaman yon. Pero nakita ko ang pangalan sa notification. Maika. At ang preview ng message, salamat sa gabing to. Parang bumalik tayong dalawa sa dati. Natigilan ako. Hindi ko alam kung bakit pero biglang parang naging wild ang tibok ng puso ko noon, Mama Mia.
Hindi ko binuksan ang message. Alam kong hindi ko na kailangang buksan yon dahil sapat na ang isang linya para mabuo sa isip ko ang isang bagay na ayaw kong paniwalaan. Paglabas niya ng banyo ay nakita niya akong nakaupo sa sofa at nakita niya ang cellphone niya sa tabi ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Walang nagsalita. Tapos sabi niya, "Bakit?" "Arnold, sino si Maika?" Hindi siya nakasagot, Mama Mia. "Classmate mo ba?" Tahimik pa rin siya. "May nangyari ba sa inyo ng Maikang yan nung reunion?" Biglang nagbago ang mukha niya. At sa halip na itanggi ay umupo siya sa harap ko. Huminga ng malalim at sinabi niyang, "Matagal ko na siyang kakilala. Alam ko, classmate mo nga, 'di ba? Hindi mo na iintindihan. Then explain it to me. Ipaliwanag mo sa akin, Arnold. Siya ba yung babaeng binilhan mo ng scarf? Siya ba yung lagi mong kachat at tumatawa ka sa gabi? Siya ba yung dahilan kung bakit pumupuslit ka sa hating gabi at pumupunta ng banyo o sa likod bahay? Tapos may kausap ka? Tapos mahinang-mahina ang boses mo?" Tumahimik siya, Mama Mia. Parang yung katahimikan na yon ay konfirmasyon sa lahat ng tanong ko. "Tell me, Arnold, sino si Maika?" "First love ko siya." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Sa totoo lang, nung bago pa lang kaming magkasintahan, ang sabi niya sa akin, Mama Mia, never pa raw talaga siyang nakaramdam ng matinding damdamin gaya ng nararamdaman niya para sa akin. Kaya sa totoo lang, ang paniniwala ko noon, ako ang one and only love ni Arnold. Ako ang first at ako din ang magiging last. Kaya naman, Mama Mia, nung marinig ko ang salitang first love ko siya, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong magalit dahil nagsinungaling siya sa akin? Dapat ba akong magselos kasi bukod sa akin meron pala siyang ibang minahal? O dapat ba akong matakot? O dapat ba akong maawa sa sarili ko? Pero ang sumunod niyang sinabi ay ang tunay na sumira sa akin. Akala ko, tapos na. Akala ko, wala na akong nararamdaman sa kanya. Ano? Pero nung makita ko siya ulit, Luella, hindi niya itinuloy. Kaya ako ang nagsabi ng mga salitang parang wala nga siyang lakas ng loob na sabihin sa akin. May nararamdaman ka pa pala? Hindi siya sumagot. At minsan, ang katahimikan ang pinakamasakit na sagot sa lahat, Mama Mia. Kinabukasan, umalis na ang anak namin papuntang school. Naiwan kaming dalawa. Ewan ko kung wala siyang pasok pero himala yatang hindi siya maagang gumayak. Nagkape kami sa parehong mesa kung saan halos 10 taon kaming sabay na kumakain. Pero sa araw na yun, parang hindi ko nakakilala ang lalaking nasa harap ko. Gusto mo bang makipaghiwalay? Yun ang unang tanong niya, Mama Mia. Napatigagal ako sa tanong na yun. Hindi ako agad nakasagot. Hindi. Sagot ko pagkalipas ng ilang segundo.
Bakit? Bakit ka pa kumakapit, Luella? Dahil asawa kita, Arnold. Hindi lang kita boyfriend. Hindi lang tayo basta-basta magkarelasyon, kundi mag-asawa tayo. Pero Luella, may anak tayo, Arnold. Pero hindi lang ang nararamdaman ko ang problema. Napatingin ako sa kanya. Nagkabalikan kayong dalawa? May relasyon ulit kayo? Yumuko siya. Paano ako, Arnold? Paano yung higit 10 taon nating relasyon? Huminga siya ng malalim, na para bang hinuhugot pa niya sa kaila-ilaliman ng pagkatao niya ang mga susunod niyang sasabihin. Hindi na kita mahal. Yun. Doon ko narinig ang 4 na salitang yun, Mama Mia. Nung naririnig ko yun sa pelikula, parang hindi naman ganito kasakit. Yung naririnig kong kwento iyon ng ibang tao, parang hindi naman ako masyadong nasaktan. Pero nung narinig ko yun sa sarili kong pamamahay, mula sa lalaking pinaghirapan kong mahalin at pagsilbihan, parang bigla akong nabingi. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi ko naririnig ang tunog ng electric fan na noon ay umaandar dahil sa maalinsangan na panahon. Hindi ko narinig ang mga dumadaang tricycle at mga sasakyan sa labas. Hindi ko na narinig maging ang sarili kong paghinga, Mama Mia. Ang naririnig ko lang ay ang paulit-ulit sa tenga ko. Yung sinabi niyang, hindi na kita mahal. Hindi ko alam kung namanhid ba ako or what. Pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa nagkalakas loob akong tanungin, simula kailan? Hindi siya sumagot, kaya tinanong ko siya ulit. Simula kailan pa, Arnold? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Bago ba naganap yung reunion ninyo? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi. Kung ganun, pagkatapos ng reunion, tsaka mo lang na-realize na hindi mo na ako mahal? Tahimik siya, Mama Mia. Gano'n na ba kalalim ang relasyon ninyo? Alam ba niyang may asawa at anak ka? Tahimik lang siya. Doon ako napatawa ng mapait. Ang ibig sabihin, alam niyang may ako? Alam niyang may asawa ka? Ganun ba talagang klaseng babae ang gugustuhin mo? Ganong klaseng babae ba ang first love mo? Na handang manakit ng kapwa niya babae? Handang manira ng pamilya? Hindi kami nagkaroon ng physical relationship. So ano? Kailangan pa ba may mangyari sa inyong dalawa sa kama para masira ang pamilya natin? Ha? Yung pagsama-sama ninyong dalawa? Yung pagte-text ninyo kahit madaling araw na? Hindi ba yan relasyon? Mahal mo siya, 'di ba? Hindi ko alam. Pero lagi mo siyang iniisip. Mas gusto mo siyang laging kasama kaysa sa amin ng pamilya mo. Tumango siya, Mama Mia. At doon ako tuluyang umiyak. Hindi yung malakas o nagmamakaawang iyak, kundi yung iyak na tahimik. Yung luha na kusa na lang bumabagsak habang nakatitig ka sa isang taong hindi na makatingin ng diretso sa'yo. 10 years, Arnold. 10 years. Alam ko.
Alam mo, sa 10 years na yon, paano mo nakakayang sabihin na lang bigla na hindi mo na ako mahal? Ang totoo na yan, hindi ko rin alam, Luella. Paano mo nakakayang burahin lahat sa pagitan natin? Hindi ko naman binubura, pero parang ganun na lang din yun. Ganun din yun, Arnold. Hindi siya nagsalita, Mama Mia. Tumayo ako, pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Doon ako tuluyang bumagsak. Sa mga sumunod na mga araw, sinubukan kong intindihin. Hindi ko agad siya sinisi. Ang totoo niyan, pinipilit ko ring wag agad sisihin yung babae. Dahil baka may mga bagay na hindi ko alam. Baka may pinagdadaanan si Arnold. Baka midlife crisis. Nabasa ko na kasi yun once, Mama Mia, na dumadaan daw talaga ang tao sa ganun, lalong-lalo ng mga lalaki. Nagkaka-midlife crisis. O baka naman, nasubrahan sa pagod. Baka naman nagsasawa sa responsibilidad. Baka nalito lang dahil bigla niyang nakita ang first love niya after all this time. Baka lilipas lang din, gaya ng karamihan sa mga lalaking kakilala ko. Ganon ko protektahan ang sarili kong pamilya. Inisip ko na baka lilipas lang, na baka phase lang to. Baka hindi naman talaga totoo ang nararamdaman niya dun sa babae at baka marirealize din niya yun balang araw. Pero Mama Mia, hindi lumipas. Mas naging malayo pa siya sa akin, sa amin. Mas naging madalas ang pagsi-cellphone niya. At isang gabi, nakita ko ang screenshot ng conversation nila. Hindi ko dapat binasa nang sa ganun ay hindi ako masaktan, 'di ba? Pero nabasa ko. Hindi ko na maalala lahat ng sinasabi dun sa chat na yun. Ang natatandaan ko lang ay nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na hindi na namin pinag-uusapan. Mga plano, mga pangarap, mga lumang masasayang alaala nilang dalawa. Mga bagay na gusto nilang gawin. At may isang mensahe mula kay Maika ang nabasa ko, Mama Mia. Baka kung nagkita lang tayo noon, nung bago ka nagpakasal, baka iba ang buhay natin ngayon. Baka iba ang sitwasyon natin. At alam mo, mas masakit, Mama Mia, yung sagot ng asawa ko. Sa totoo lang, minsan, iniisip ko rin yun, Maika. Doon ko naintindihan. Hindi ako nakikipaglaban sa isang babae. Nakikipaglaban ako sa isang bersyon ng buhay na hindi nila nagawang panindigan at hindi nila nagawang mabuhay dun sa buhay na yon. At ang mahirap kalabanin ng isang asawa ay ang isang bagay na walang flaws, na walang kapintasan. Dahil ang nakaraan, Mama Mia, ay laging maganda. Lalo na kapag hindi mo kailangang bayaran ng mga bills mo. Lalo na kapag hindi mo kailangang budgetin ng pera. Lalo na kapag hindi mo kailangang isipin kung saan ka na naman mangungutang para lang makasurvive kayo sa buwan na yun. Hindi mo kailangang harapin ang tantrums ng anak niyo. Hindi mo kailangang magtalo tungkol sa kung ano ang bibilhin dahil nakabudget lang ang pera. Hindi mo kailangang mag-isip na saan ka kukuha ng pambili ng gamot dahil sabay kayong nagkakasakit sa bahay. Hindi mo kailangang mag-alala kung paano mababayaran ng tuition. Kapag hindi pa kayo dumaan sa ganung katinding mga pagsubok, minsan, kay daling balikan at kay daling isipin at mahalin muli ang nakaraan.
dahil wala itong kaakibat na responsibilidad. Puro pangarap lang, puro masasayang alaala lang. Isang gabi, hindi ko na talaga napigilan ang aking sarili. Arnold, pwede ba tayong mag-usap? Pwede, wag ngayon, Luella. Pagod ako eh. Please, kahit sandali lang. Nakita ako sa mukha niyang nairita siya pero umupo pa rin siya, Mama Mia. Huminga ako ng malalim. Kung may pagkukulang ako, Arnold, kung may kailangan akong baguhin sa sarili ko, sabihin mo lang. Tumingin siya sa akin. Hindi ito tungkol dun. Then tungkol to saan, Arnold? Luella, hindi ko na kayang pilitin ang sarili ko. Hindi naman kita pinipilit na mahalin ako. Ang gusto ko lang, subukan nating iligtas ang pagsasamang to. Ano bang gusto mong gawin ko, Luella? Gusto kong lumaban ka, Arnold. Para sa atin. Para sa pamilya natin. E paano kung ayoko na? Napapikit ako. Yun ang tanong na wala akong sagot. Arnold, may anak tayo. May pamilya tayo. May buhay tayong binuo ng magkasama. May mga pangarap tayo na tutuparin pa natin. Bakit mo tinatapon ang lahat ng yun dahil lang sa isang babae? Mama Mia, nakakatawa ano? Ako na nga itong sinaktan. Ako na nga itong niloko. Pero ako pang nagmakaawa para ayusin namin ang pagsasama at pamilya namin. Parang ako lang ang gumagawa ng paraan para wag tuluyang masira ang aming mga binuo ng ilang taon. Matagal siyang natahimik. At pagkatapos ay sinabi niya, siguro hindi pala sapat na may magandang buhay tayo. Hindi pala sapat yun para magiging totoong masaya ako. At alam ko, hindi bulag ang anak natin. Mararamdaman niya kung hindi ako masaya. At kung hindi ako masaya, hindi ako magiging mabuting ama. Parang may kung anong napunit sa loob ko dahil sa sagot na yun, Mama Mia. Naging masaya ka ba sa akin dati, Arnold? Oo naman. Then bakit ngayon hindi na? Ano bang nagawa ko para hindi ka na maging masaya sa akin? Hindi siya sumagot, Mama Mia. At sa sandaling yun, napagtanto kong baka hindi ko makukuha ang malinaw na sagot mula sa kanya. Minsan kasi, ang tao mismo ay hindi alam kung bakit siya nagbago. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman niya ang mga bagay na nararamdaman niya. Pero ang epekto ng pagbabago niya, hindi niya nakikita na nakakasakit at nakakasira sa mga tao sa paligid niya. Ang taong nangakong aalagaan ako, ang taong nangakong poprotektahan at sasamahan ako habang buhay, ngayon ay ang tao nang nananakit sa akin. Ang tao nang paulit-ulit na pinapamukha sa akin na hindi na niya ako mahal, na may iba na siyang mahal at hindi na ako ang taong yun. Mama Mia, wala pa ring magandang naging resulta ang pag-uusap namin ng asawa ko. Kinabukasan, dumating ang anak namin galing school. Mama! Masaya niyang bati. Ngumiti ako. Hi baby! Tumakbo siya sa akin at yumakap. At habang yakap ko siya, napatingin ako sa pintuan. Nandun si Arnold. Tahimik,
na pinapanood kami ng anak niya. At bigla akong naisip, paano kung hindi na kami ganito next year? Paano kung ibang bahay na ang uuwian ni Arnold at 2 bahay na ang inuuwian ng anak ko? Paano kung may ibang babae nang kasama ang tatay niya? Paano kung isang araw tatawagin ng anak ko na family ang setup na wala na ako? Masakit. Pero mas masakit sang sumunod na sinabi ni Arnold sa akin. Gusto kong makausap ng maigi ang anak natin. Napatingin ako bigla sa kanya. Ano? Bakit? Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa atin. Ang tungkol sa sitwasyon natin. Ang tungkol sa nararamdaman ko. Hindi pa ngayon. Huwag muna ngayon, Arnold. Luella, hindi pa siya handa. Paano mo masasabing hindi pa siya handa? Dahil nanay niya ako. Anak ko rin siya, Luella. Alam ko, tatay niya rin ako. At matalino ang bata. Alam ko maiintindihan niya. May karapatan akong makausap ang anak ko. Hindi naman kita pinagbabawalan sa karapatan mo, Arnold. Ang ayoko lang ay yung malito ang anak ko. Ang ayaw ko lang ay yung masaktan siya. Ilang taon ko siyang inalagaan. Ilang taon ko siyang pinotektahan. Oo, ama ka nga. Oo, nandyan ka nga. Pero ako ang laging nandyan para sa kanya. Sa ating dalawa, ako ang mas nakakakilala sa anak natin. Kaya alam kong hindi pa siya handa, kaya wag mong ipilit yung gusto mo. Hindi, kakausapin ko ang anak ko. At siya ang magdedesisyon kung handa ba siya o hindi. At kung masaktan siya, ha Arnold? Kung hindi niya maintindihan ang mga pinagsasasabi mo, anong gagawin mo? Ikaw ba ang mananatili sa tabi niya para ipaliwanag ng maigi ang lahat? Oo, tatanggapin ko ang consequence kapag sinabi ko na sa kanya ang totoo. Pero ayoko nang patagalin pa to. Ganun ka ba ka-eager na iwan kami? Ganun ka ba ka-eager na iwan ang pamilya natin? Luella, hindi ko iiwan ang anak ko. Susuportahan ko pa rin siya, magiging ama pa rin ako sa kanya. Ikaw lang ang iiwanan ko, hindi ang anak ko. Mama Mia, sobrang sakit marinig ang mga bagay na yun. Lalo na yung huling pangungusap. Ikaw lang ang iiwan ko, hindi ang anak ko. At doon nagsimula ang panibagong takot ko. Hindi na lang marriage ang pinaglalaban ko noon, kundi pati pamilya na, pati anak ko, karapatan ng anak ko, at ang karapatan niya sa kumpleto at masayang pamilya. Sa unang pagkakataon naisip ko, kailangan ko nang maging matatag. Hindi dahil ayoko nang iligtas ang marriage namin, kundi dahil kailangan ko ring iligtas ang sarili ko. Pati na rin ang anak ko. Nang gabing yun, hindi ako natulog. Hindi na ako umiyak. Hindi na rin ako nagmakaawa sa kanya. Umupo lang ako sa sala habang natutulog ang anak ko sa kwarto niya. Tinititigan ko ang mga litrato namin ng pamilya ko. Wedding pictures naming dalawa ni Arnold. Yung first Christmas namin na magkasama sa bahay. Yung first birthday ng anak namin. Yung first family vacation. At isa-isa kong naaalala ang mga panahong akala ko ay permanente ang sayang nararamdaman ko. Pero may isang bagay akong na-realize. Kailanman,
Hindi ko kayang pilitin ang isang taong manatili kung ayaw na niyang manatili sa tabi ko. Hindi ko kayang pilitin ang isang taong mahalin ako kung iba na ang sinisigaw ng puso niya. Hindi ko kayang makipagkompetensya sa isang alaala. Pero kaya kong piliin kung paano ko haharapin ang susunod na kabanata ng buhay ko. Kaya kinabukasan, may ginawa akong hindi ko kailanman inisip na gagawin ko. Nag-update ako ng resume ko, Mama Mia. Higit 10 taon akong nawala sa workforce. Hindi ko alam kung may tumatanggap o may tatanggap pa ba sa akin. Pero sinulat ko pa rin ang pangalan ko sa unang bahagi ng document. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi ko sinulat ang pangalan ko bilang housewife. Hindi ko sinulat ang asawa ko bilang ina lang ng anak ko. Sinulat ko ang pangalan ko. Ako. Yung babae na bago naging asawa, bago naging anak, may sarili namang buhay. Yung babaeng may sariling kakayahan, may buhay akong kailangang buuin muli. At marahil, baka hindi yun talagang ending ng buhay ko. Baka simula pa lang. Akala ko, Mama Mia, yun na ang pinakamahirap na bahagi. Yung hahanap ka muli ng taong magtitiwala sa'yo. Ng kumpanyang tatanggap ulit sa'yo, pero hindi pala. Makalipas ang 3 araw, habang naghahanda ako ng almusal, ay nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa ko. Isang unknown number. Binuksan ko yun. Isang mensahe. Luella, kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam kung sino yun. May sumunod pang mensahe. Kailangan kitang makausap tungkol sa asawa mong si Arnold. Natigilan ako, Mama Mia. At bago pa ako makaisip kung sino yun, ay isang mensahe na naman ulit ang pumasok. Ako si Maika. Yung first love niya. Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Bago pa ako makapag-reply ay sinabi na niya sa akin kung saan at kailan kaming dalawa mag-uusap. Kinabukasan agad, Mama Mia, na para bang emergency ang mga bagay na gusto niyang sabihin sa akin. Ayoko sana siyang puntahan. Ang totoo, kailanman hindi ko naisip ang sarili ko na makikipagkomprontasyon o makikipagharapan sa babaeng dahilan kung bakit nasisira ang pamilya namin ni Arnold. Pero may bahagi din sa akin na na-curious. Bakit niya ako gustong makausap? Ganun na lang ba talaga katapang ang mga kabit ngayon? At sila na ang naghahamon sa asawa na makipagharapan? Hinanda ko ang sarili ko. Kinabukasan, nagpunta ako dun sa sinasabi niyang lugar. Maaga ako ng 10 minutes pero pagdating ko doon, ay may isang babae nang kumaway sa akin. Maganda siya, Mama Mia. Batang-bata pa siya tingnan kumpara sa akin, kahit na halos kaidaran lang kaming dalawa. Siguro dahil wala pa siyang asawa. Siguro dahil wala pa siyang naging anak. Siguro dahil single lang siya at sarili lang niya ang inaalala niya. Nung makalapit ako ay umupo agad ako at hindi ko na inantay ang imbitasyon niya. Alam kong kilala mo na ako, sabi niya. Kilala kita sa pangalan pero ngayon lang kita nakita ng personal. Bakit mo nga ba ako pinapunta dito? Sagot ko. Gusto kong sabihin sa'yo, napalayain mo na si Arnold. Magkakaanak na kaming dalawa.
Mama Mia, sa totoo lang, gustong gusto ko siyang hampasin nung tray na nasa katabi ng table namin. Ang kapal naman ng mukha niyang magdemand sa akin ng ganito. Ang kapal-kapal niya. Pero bago pa man ako makasagot ay inunahan na niya ako. Alam kong tingin mo sa akin makapal ako. Ang tingin mo sa akin masyado akong matapang para sa isang kabit. Pero alam kong sinabi na rin ni Arnold sa'yo ang totoo. Nagmamahalan kaming dalawa. At pasensya ka na kung nasaktan ka sa pagmamahalan namin. Pero ang tagal naming nagkawalay ni Arnold. At nung nagkita na kami ulit, alam namin, pareho naming ramdam na mahal pa namin ang isa't isa. Kaya kung pwede, palayain mo na siya. Una sa lahat, wala kang karapatan na mag-demand, Maika. Ako ang asawa. Alam ko, pero asawa ka lang sa papel. Kahit na, yung papel na sinasabi mo, yan yung papel na pwedeng magpakulong sa inyong dalawa kung gugustuhin ko. Doon siya natahimik, Mama Mia. Siguro hindi niya in-expect na ganun ako. Siguro ang sinabi sa kanya ng asawa ko, mabait ako, maunawain, mapagpasensya. Gaya ng lagi kong binibigay na pang-uunawa sa kanya. Pero tama ka. Hindi ko na dapat pinipilit ang sarili ko kay Arnold. Kung gusto mo siya, sige. Pero isa lang ang hiling ko. Pilitin mo si Arnold na i-give up ang bata sa akin. Ang anak namin ay mananatili sa akin at kailanman wala siyang magiging karapatan sa anak ko. Yun lang ba? Nagulat ako sa tanong na yun, Mama Mia, na para bang napaka-confident niya. Na alam niya na gagawin yun ni Arnold kapag hihilingin niya. May papangako mo ba sa amin, Luella, na kapag ginawa ko yun, na kapag pinabayaan ni Arnold sa'yo ang bata, ay hindi mo kami guguluhin dalawa? Oo, pinapangako ko. Pero, ipangako mo rin na huwag mong pipigilan o haharangin ng sustento na para sa anak ko at syempre para sa akin. Dun nanlaki ang mga mata niya, Mama Mia. Anong para sa'yo? Hanggat mag-asawa kami sa batas, responsibilidad ako ng asawa ko. Hanggat kasal kaming dalawa, conjugal lahat ng nakukuha niyang sahod o kahit na ano pa man yan. So oo, magdedemand ako ng sustento. Total mayaman ka naman, Maika, diba? Mayaman naman ang pamilya mo, yun ang balita ko. Siguro naman sapat na sa'yo ang puso at katawan ng asawa ko. Yung kita niya, ipaubaya mo na lang sa amin. Mama Mia, natapos ang usapan na yun na hindi ko alam kung nanalo ba ako o hindi. Pero nakuha ko ang mga demands ko. Kinabukasan habang nasa eskwela ang anak namin ay nag-empake si Arnold. Lahat ng mga bagay nasa kanya. Damit, personal na gamit, inimpake niya. At nung tapos na siya, Mama Mia, ay binigay niya sa akin ang susi ng kotse. Sa'yo na to. Para sa inyo ng anak natin. Salamat sa pagpapalaya sa akin. Pinapalaya kita mula sa pagmamahalan nating dalawa, Arnold. Pero lagi mong tatandaan, hindi kita pinapalaya mula sa responsibilidad mo sa anak natin at sa akin. Naiintindihan ko, Luella. Sana panindigan mo yan. Dahil sa oras na pumalya ka, alam mo na, kakasuhan kita. Hindi ko akalain na ganyan ka pala katapang.
Kailangan ko maging matapang, Arnold. Iiwan mo na kami, 'di ba? Sino pang magtatanggol sa karapatan ko at karapatan ng anak ko? Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tumalikod na siya. Binaba lahat ng gamit niya. Ilang sandali pa ay may tumigil na sasakyan sa harap ng gate namin. Alam kong sasakyan yun nung Maika. Dahil nakita ko siya na siyang nagdadrive habang nilalagay ni Arnold ang mga gamit niya sa loob ng kotse nito. At mula sa araw na yun, ay natapos ang ugnayan namin bilang mag-asawa. Sa ngayon, Mama Mia, halos 1 taon na ganito ang setup namin. Yung anak ko, tanong ng tanong tungkol sa kinaroroonan ng ama niya. At kung bakit daw hindi ito umuuwi sa amin. Kung nasaan na raw ito. Pero Mama Mia, alam ko balang araw, maiintindihan din ng anak ko ang mga pinagdaanan ng pamilya namin. Alam kong magigets din niya kung bakit naging ganito ang lahat. Hanggang ngayon, sumusustento pa rin naman in fairness si Arnold sa akin at sa anak namin. At ako naman ngayon, Mama Mia, ay nagtatrabaho na rin. Kumuha na rin ako ng kasambahay para may makasama ang anak ko at para hindi na rin ako masyadong pagod. Hindi naman po sa pang-aano, pero kapag nakikita ko ang sarili ko ngayon sa salamin, halos hindi ko na makilala ang aking sarili. Oh, Mama Mia, nagsisimula ako ulit. Oo, nagsisimula ako na baguhin ang sarili ko, na i-redeem ang sarili ko. At oo, hanggang ngayon nasasaktan pa rin naman ako kapag naaalala ko ang paghihiwalay at kinakakantungan ng pagiging mag-asawa namin ni Arnold. Pero ano pa bang magagawa ko, 'di ba? Wala na. I made sure lang, Mama Mia, na hindi magiging agrabyado ang anak ko. Yun na lang ang tanging hinihiling ko ngayon. Alam ko, Mama Mia, alam ko na masaya si Arnold ngayon, gaya ng laging sinasabi sa akin ng sister-in-law ko. Masaya daw si Arnold kasama yung Maika. Well, wala naman na akong choice dun. Wala naman na akong magagawa dun. Maraming nagsasabi sa akin na mga kaibigan ko na martir daw ako. Pwede ko naman daw kasuhan ang asawa ko. Pwede ko daw silang ipakulong ng babae niya. Pero inisip ko, Mama Mia, para saan pa? Bakit ko pa siya ipapakulong? Kung ipapakulong ko siya, baka pagtawanan lang ang anak ko ng mga kaklase niya o ng mga tao sa paligid niya. Sapat na sa akin na ako na lang ang pagtawanan bilang isang babaeng iniwan, inanakan at pinangakuan, pero sa huli ay pinagpalit din sa first love. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa panonood at pakikinig ninyo sa kwento ko. Nawa po ay dumating ang araw na makalaya na rin ako mula sa tanikalang nilagay sa akin ni Arnold. Hanggang dito na lamang po, Luella. Grabe naman ang kwento ni Ate Luella, pero napaka-strong niya, ha, in fairness. Ang strong niya. At hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Arnold. Walang kwenta ba siya? Walang kwenta ba si Arnold? Siguro ang masasabi ko lang kay Arnold ay wala. Wala akong masabi sa kanya. Kasi nga, paano mo nga naman pipilitin ang sarili mo, 'di ba? Kung hindi mo na mahal ang isang tao. Pero lagi sana nating tatandaan na ang pagmamahal, hindi lang naman yan feelings eh. Hindi lang yan feelings na, ay mahal ko siya ngayon, ay bukas di ko siya mahal. Ang pagmamahal, choice yan. Paninindigan at commitment yan. Lalong-lalo na kapag nagpakasal ka na. At kung ikaw ang klase ng tao na nadadala sa nararamdaman, nadadala sa emosyon, please lang wag kang magpakasal dahil matutulad ka dito. Ang asawa mo matutulad kay Luella. 'Di ba?
Kasi kapag nagmahal tayo, nagpakasal tayo, ibig sabihin nun, tinanggalan na natin ang sarili natin ng choice na makaramdam ng pagmamahal at kilig sa ibang tao. Yun. Sinasabi nilang ang kasal ay pagpapasakal. That's true. Sa totoo lang. That's true. Dahil tinanggalan mo na ng karapatan ng sarili mo na i-enjoy yung mga magagandang tanawin, mga sexing tanawin sa paligid mo. Tinanggalan mo na ang sarili mong ng karapatan na i-enjoy ang pagte-text, pagchat-chat, pagtatawagan, pakikipag-inuman, pakikipaglandian sa iba. Kaya kung hindi ka handa sa mga sakripisyo na ganon, huwag ka nalang mapakasal para wala ka nalang masaktan at wala na ring bata na magkaroon pa ng, alam mo yun, broken family, 'di ba? Anyways, maraming salamat Ate Luella sa kwento mo at syempre sa mga nanonood at nakikinig ngayon. Thank you very much for sticking with us, for standing by with us. Maraming salamat talaga. Oy, hindi talaga ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Lalo na ngayon napakahihina ng, alam mo na, pero lagi pa rin kayong nandyan. Kaya maraming thank you. Lalo na sa ating mga members, thank you very much sa pananatili ninyo. Hello ako kay Rose Arevalo, Jerry Kalupe, maraming salamat, or Jerry Kalupe, Evelyn Kawit, Rico Sedanco, Ernesto Boys. Salamat din sa pagpunta mo sa TikTok ko at pag-follow sa akin doon, Ernesto Boys. Hello din kay Miriam Gutierrez, kay Freaky, kay Colleen Bueno, Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, maraming salamat. Hello din kay Gimaras Girl, kay Abdullah Wahab, Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy at syempre kay Mila Raduban. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta dito sa channel natin. I love you all so much. At hello din ako sa atin pong mga kasuki na mga subscribers na nandito pa rin kahit na umulan, bumagyo, nakikinig. Maraming salamat. Glyza Belbar, Ernesto Lapaz, Ruby Ramos, Christina Season Week. Hello sa'yo, Week, from Tarangnan, Samar. Hi din kay Charlene Baclohan, kay Boyi Wahig. Maraming salamat po. Hello din ako kay Mary Grace Gumban. Thank you very much sa pananatili at pagmamahal nitong ating munting channel. Sa mga hindi natin nabanggit, nako, sa susunod po nating mga kwento, kayo naman po ang babanggitin natin. Kaya comment lang kayo ng comment, nood lang ng nood, support lang ng support. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa muli nating kwento. Paalam sa inyong lahat. I love you. Mwah, mwah, chup, chup, chup. Buyers!